Hello everyone, this is Elena Vlogger. Hello mga ka-people. Nandito na naman ako para makipag-chika sa inyo. Charot. Ano ba nangyari sa ating bansa ngayon? Di na natin alam kung ano pang susunod na mangyayari. Kung kailan makabalik si Tatay Digong, hindi pa natin alam kung kailan. Noong tumakbo pa si Junior, wala tayong alam kung tama ba talaga yung nangyari noon sa kaniyang ama. Kaya napasubo tayo sa mga taong sumusuporta sa kanya na ganito, ganyan, na magaling yung ama, iba pala yung anak. Hindi pala pwedeng yung ama magaling tas yung anak ganun din. Meron palang ganun. Iba yung talino ng ama at iba din yung sa anak. Iwan ko lang kung talino siya, parang wala sa isip minsan kung sumasagot sa mga tanong ng mga reporter. O diba? Taas kamay sa mga nagayuma. Isa na ako dun sa 20 per kilong bigas. Diba? 3 years na wala pa rin. Mataas lahat ng mga bilihin. Buti sana kung sa bigas lang yung pababa man lang. Hindi. Walang tumataas. Iyon yung plataforma niya. 20 per kilong bigas. Yun lang yung plataforma niya. Di pa niya nagawa yun, ha? Yung bigas lang yun. Yung bigas lang. Yun yung pinaka center of the eye. Yung 20 per kilong bigas. Dun talaga siya nanalo. Kasi nga sa panahon ng ama niya, mura pa kasi yung diba? Kaya hirap na ibalik yung nakaraan. Kaya magising na tayo sa katotohanan. Alam na natin kung sino ang leader na tunay na may puso at malasakit sa kanyang nasasakupan. Huwag na tayong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Kaya nasa ating mga kamay pa rin nakasalalay ang pagbangon ng ating ekonomiya at ng ating bansa. Ang layon niya kay Tatay Digong, si Tatay Digong, kahit sinabi niya noon na 6 months lang, pero at least hindi man niya nagawa totally 6 months, pero may nagawa. Sa 100%, may mga 70% siya noon. Okay na yun, 70%. 70% na yun. Malaki ang naiambag ni Tatay Digong sa Pilipinas kumpara sa kanya. Kahit COVID time pa yon, unang lockdown nun sa NCR, nandun ako nun 2 months kaming walang work. Tapos kinabukasan nun, may tulong agad yung gobyerno. Ang bilis na action. Unang lockdown nun sa Metro Manila. 2 buwan kami na tambay nun, walang trabaho. Hindi dahil kay Duterte, kung di siya naging presidente nun, ewan ko na lang kung anong mangyayari dun sa amin. Ang laki ng naitulong ni Tatay Digong. Ang laki ng nagawa. Kahit COVID time yun.